Praise God. Yung mas malakas natin ang palakpak para kay Lord. Amen. Tunay na walang ibang karapat-dapat na purihin, sambahin, at dakilain kundi ang ating Diyos lamang. Praise God. Sige po, ang bawat isa ay pwede na pong umupo. And batiin mo muna ulit yung iyong katabi ng good afternoon. Sabihin mo, ang ganda mo ngayon. Ngayon lang. Good afternoon po sa bawat isa. Sige po, yung mga kapatid natin na nasa likod pa. Yan. Hanap po tayo ng ating pong mauupuan para pakinig po tayo ng maayos sa hapong ito. Sino naniniwala merong gustong sabihin ng Lord sa kanya sa hapong ito? Sino naniniwala na kailangan tahimik yung katabi mo para marinig mo yung sinasabi ng Lord? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maingay. Huwag kang magulo. Praise God. So, nais natin na makuha yung lahat ng mga gustong ibigay ng Lord sa atin, ipaalam sa atin ng Panginoon sa oras pang ito. So, aralin po natin sa oras na to yung know who He is. Alamin kung sino yung ating pong Diyos. Nasa series po tayo ng The God We Worship. Last week ay pinag-aralan po natin yung worship is all about God. Sino nandito po last week? So ano po yung natutunan natin nung last Sunday na ating pong pinag-aralan? Yung pinreach sa atin ni Kuya Jojo. So ang daming niyang binigay sa bawat isa sa atin. Nakita natin yung iba't ibang names na ibinigay sa ating Diyos. So yung bawat pangalan na ito ay nagde-declare kung sino si Lord at kung gaano lawak yung kaya niyang magawa sa bawat isa sa atin. Siya yung tagapagligtas natin, siya yung God Almighty, siya yung healer, siya yung provider. So, yan, yung mga bagay na yan. And we believe sa araw na ito at sa patuloy din natin na yung ating relationship sa ating Lord, yung patuloy natin na paglalakad kasama ang Lord, pag-alam kung sino ang Diyos, mas makikilala pa natin siya. Okay? So, ako last time, yung take-away ko, ang worship daw ay para lang sa Diyos. Tama? Ang worship ay para lang sa Diyos. It's not about me, but it's all about God. Wala tayong dapat nakukunin kahit nakatiting na palakpak at papuri, kundi para sa Panginoon lamang. And yung pangalawa, kailangan nating makilala yung Diyos natin, yung tama, yung truth patungkol sa Diyos, para tama din yung ating magiging pagsamba sa ating Panginoon. Okay? So again, yung ating topic po sa oras na to ay know who He is. So basahin po natin yung Romans chapter 11 verse 36. Dalawang version po yung babasahin ko dito para tuloy-tuloy na tayo. Para i-reference ko na lang mamaya. Yung sa NIV, yung sa NLT. Sa NIV tayo, sabi po dito, for from Him and through Him and for Him. Sabihin mo, for Him, through Him, for Him. From Him, through Him, for Him. Again, from Him, through Him, for Him. Sabi po dito, all things are all things. To Him be the glory forever. Amen. Tapos sa New Living Translation naman po, sa NLT, sabi dito, for everything comes from Him, exists by His power. Dahil sa kapangyarihan niya, kaya daw po ito ay nandyan. And then is intended for His glory. All glory to Him forever. So ito daw pong verse na to, itong Romans chapter 11, verse 36, isa daw po siyang hymn or expression of praise and glory sa ating Diyos. Yung tinatawag po na doxology. Sabi mo sa katabi mo, doxology. So, pag sinabing doxology, ito daw po ay patungkol sa pagbibigay ng papuri, ng pagsamba
sa ating pong Diyos. No? So, itong verse na to, lahat ito yung buong ito ay nakafocus lang sa Diyos at pagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Next, sabi po dito, it is a way of acknowledging yung greatness ng ating Diyos sa ating buhay. No, habang dinideclare mo to, dapat daw nare-realize mo kung gaano kadakila, kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo. Biruin mo, from Him yung buhay mo, through Him kaya ka magaling, kaya ka matalino, kaya ka may buhay, kaya ka may lakas, and for Him yung iyong buhay. No? Grabe, kadakila no yung ating Panginoon. At sinabi nga ng huli, di ba, all glory to Him forever. So kapag babasahin natin tong verse na to, magbibigay tayo ng papuri, pagkilala at pagsamba sa ating Panginoon. No? So bilisan natin, hatiin natin to sa tatlo. No? Yung kanina, for Him, from Him, through Him, at saka for Him. Unahin po natin yung from Him. Okay? So sige po, tayo po ay yumuko muna, tayo ay pumikit, at tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Lord God, wala na pong ibang dapat pang purihin at sambahin. Pag-alayan kami ng pagdakila, Lord God, pagkilala ng kaluwalhatian, kundi Ikaw lamang po, aming Ama, aming Diyos. Tunay nga po, itinataas ka po namin sa oras pong ito. It's all about you, Lord God. At hinihingi namin, Panginoon, ang paghahari mo, ang pangunguna mo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa oras pong ito. Muli mo po kaming turuan, Panginoon, ng mga salita mo. And we pray, Lord God, i-reveal mo sa amin kung sino ka. Lord God, yung kapangyarihan mo, yung iyo pong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord God. I-reveal mo sa amin, Lord God, yung greatness mo, Panginoon, sa oras pong ito, Lord God. At kami naman po, O Diyos, maging mapagpasakop kami, maging masunurin kami sa mga salita mo na aming pong pag-aaralan sa hapong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. No, so sabi nga po dito, from Him are all things. No, ano pong ibig sabihin nito? Yung source or origin. No, sabihin mo source. Sabihin mo, origin, yung pinanggalingan daw po ng lahat ay ang Diyos. No? God is the source or origin of all things. Sa Kanya nagmula ang lahat. No? So wala naman pong malabo dito. No? Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, yan po yung pinakauna na book sa Bible. No, at sabi po nga dito, yung Genesis 1:1, in the beginning, God agad. No, in the beginning, God. No, siya yung pasimula. No, siya yung source, siya yung origin ng lahat ng bagay. Yung faith po natin dito sa church, yung faith po natin sa Diyos, dito sa ating pong pananampalataya, no, na ating pong na meron tayo dito sa church, ay naniniwala po tayo, nananampalataya po tayo na God made everything. No, yun yung ating pinapaniwalaan dito. No, yun yung ating ini-establish dito sa church na to, yung faith na meron tayo dito, naniniwala tayo na yung lahat ng bagay ay mula sa Diyos. At kasama ka. No, sabi mo sa katabi mo, kasama ka. No? Ikaw ay ginawa ng Lord. No? Maaring galing tayo sa parents natin, no, sa nanay natin, pero ikaw ay hinulma ng Lord. Ikaw ay galing sa Diyos. No, yung buhay mo ay galing sa Panginoon. No? Tayo po ay naniniwala sa story ng creation. Tama? Alam niyo na yung story ng ating creation. No? Ano yung unang ginawa ni Lord? Ano yung unang ginawa ng Panginoon, binigay ng Lord sa mundo natin? No? Cellphone. No? Anong una niya binigay? Di ba? Letter B, may narinig ako kanina, pwede na umuwi. Yon, yung nakasagot, pwede na umuwi. No? So letter B, light.
No? So, doon nag-umpisa yung creation ng Lord. Hanggang sa day 2, day 3, 4, 5, 6, no? And then 7, nagpahinga daw, no? Si Jesus, si God. No? Nilaan niya yon para sa pagsamba sa Kanya, yung tinatawag nating Sabbath day. No? So, naniniwala tayo na dun sa creation ng Lord, no? Na siya yung gumawa nito. Kaya nga po, in the beginning, God. Ngayon, sa Genesis chapter 2 verse 7, no, sabi nga po natin kanina, including us, pati tayo, ginawa ng Lord. Sa Kanya nagmula yung ating pong buhay. Sabi po dito ng Genesis 2:7, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Ito po yung after nung 5 days na nag-create siya, tapos doon sa 6th day, nag-create muna siya ng mga ibang hayop, no, doon sa land. And then, kasama po doon yung tao. No, sabi dito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So dito itinatatag, ito yung sinasampalatayanan natin, ito yung pinaniniwalaan natin, na ang Diyos, ang pinagmulan ng ating buhay, siya yung, sabi dito, nagbigay ng hininga sa atin. No? Siya yung nagpinanggalingan ng breath of life ng bawat isa sa atin. Siya yung sabi dito na nagbigay sa atin ng nangyari dyan, pero wag mo nang itry. No, baka hindi mabuhay. No, pero si Lord nung hiningihan daw tayo ng Lord, nabuhay tayo, nagkaroon tayo ng buhay. Okay, malinaw po. Sabi ng katabi mo mamaya, hihingahan kita. No, and then sa Genesis chapter 1, balik tayo ng chapter 1 verse 31, sabi ng Lord nung kinreate na niya yung lahat ng gagawin niya, sabi ng Lord sa Bible, it was very good. It was very good. Bawat nilikha daw ng Diyos ay tinawag niyang mabuti at Kanya itong ikinagalak. No? Natuwa ang Lord dun sa Kanyang pagkikreate, no? Sa lahat ng Kanyang nilalang. No? Yung very good na sinasabi po dito, sabi po dito, itong phrase na to, yung very good, emphasize yung completeness and perfection of God's creation. No, highlighting His goodness. Completeness and perfection. Nung sinabi niyang very good, yung lahat ng ginawa niya, sabi po dito, kompleto daw. And, ano tabi dito? And perfect. No? So, sabi ng Lord, nung kinreate niya yung araw, yung buwan, yung mga bituin, even yung mga hayop, it was very good. No? Kinreate niya rin yung buhay natin, tayong mga tao. No? At ang sabi niya sa atin, kasama tayo doon, it was very good. It was perfect. No? It is complete. No? Tignan mo yung katabi mo ulit. Sabi mo sa katabi mo, very good. Na? Sabi mo sa katabi mo, perfect. Na? No? Walang itatapon sa katabi mo. No? No? Lahat sa kanya maganda. Tama? No? So, sabi kasi ng Lord, nasabi ni Lord, no? Ganun niya ginawa yung ating buhay. At yung buong creation, it was very good. No? So, kaya titignan natin especially yung sarili natin, titignan mo yung sarili mo na very good yung pagkakagawa sa'yo ng Panginoon. No? Sometimes, di ba, parang hindi tayo confident sa sarili natin. Maybe may nakikita tayong weakness sa sarili natin. O kaya kung anumang negatibo na nakikita natin sa sarili natin. Pero pwede bang yung salita ng Lord yung paniwalaan mo? No? Sabi ng Lord sa'yo, you are very good. You are complete. You are perfect.
No, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa akin, sabi ng Lord, dahil siya yung gumawa sa iyo. Amen? No? So ngayon, dahil very good yung lahat, yung bawat araw, sinasabi ng Lord, yung first day, second day, third day, hanggang sixth day, sabi niya, it was very good. No? So yung bawat araw, ibig sabihin, pwede nating i-enjoy yung goodness ng Lord. No? So pwede mong i-enjoy yung kabutihan ng Lord sa bawat araw. Kasi bawat araw na ginawa ng Lord, it was very good. It is very good. No? Kahit na daw po may mga days na mayroong trials or struggles na nararanasan tayo. Tama ba? No, kumbaga bawat araw, minsan may araw na okay naman, walang gaanong pagsubok, no, walang gaanong struggle. Pero may mga araw na matindi, no, may mga pagsubok. Pero still, you can enjoy yung goodness ng Lord sa araw na 'yon. No? Kailangan mo lang hanapin si Lord. Pag hinanap mo na ang Panginoon sa araw na 'yon, kahit na may struggle ka, mararanasan mo na mabuti pa rin ang Panginoon. Diba? Sino dito nakaranas na ng pagsubok sa buhay? Diba? So nakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, pero still, ang Lord, no, pinaranas niya sa atin sa bawat araw na to na siya ay tapat na Diyos. Siya ay mabuting Diyos na tinatawid niya tayo sa iba't ibang mga trials ng buhay. No? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, you're so good. No, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Amen. No, so sabi po ng Genesis chapter 1 verse 27, balik tayo sa paggawa niya muli sa ating buhay, sa ating sarili. Kanina hiningahan niya tayo, tapos yung pagkakagawa niya sa atin ay very good. Sabi naman sa Genesis 1:27, so God created man in His own image. No? Kung paano daw po tayo nilikha ng Lord? In His own image. Sino yung pinaggayahan niya ng kanyang pagkalikha sa atin? His image. Siya mismo. No? Kaya, wag mong titignan yung sarili mo na mababa, walang value, no, worthless. No? Bakit? No, pinattern ka before God. No? You are made in His own image. No? Meron kang napakalaking value mula sa ating Panginoon. No? You are very good. No? You are complete. You are perfect. You are made in God's image. Ngayon, ito po, no? Next slide. Sabi po dito, may danger kapag nag-fail tayo na i-acknowledge si God as our origin. Kapag hindi mo daw po kinilala or pinanghawakan, no? Hindi ka naniwala na si God yung origin mo, yung pinanggalingan mo, no? Magkakaroon daw po ng problema, magkakaroon ka ng pagsubok. At yun po, ay tinatawag po dito na identity crisis. Sabi mo sa katabi mo, identity crisis. Pwede ka maka-experience ng identity crisis, yung hindi mo malaman kung sino ka, no, hindi ka sure kung ano ka, kung sino ka. Kapag nag-fail ka na, makita yung sarili mo na galing sa Diyos. Hahanapin mo yung sarili mo sa iba. Hahanapin mo yung importansya mo sa iba. No, hahanapin mo yung meaning ng buhay mo sa iba. And mamamali ka. No, mamamali ka. No, sabi dito, finding your identity. Ano yung wrong way? Niliitan ko para makita niyo po na wrong yon. No? Yung wrong way na pag hahanap po natin yung ating identity ay yung pakikinig dun sa mga lies ng enemy. Yung pakikinig dun sa mga daya ng kaaway sa atin. Ano yung sinasabi ng kaaway tungkol sa'yo? Wala kang kwenta. No, wala kang halaga. No? So, ikaw ay walang magagawa. Wala kang mararating sa buhay. No, nung ni-receive mo si Jesus Christ as your Savior, sabi ng kaaway sa'yo, sinungaling yung cell leader mo na yon, sinungaling yung nag-share na yon. No, hindi ka totoong ligtas. No? Hindi ka anak ng Diyos. Tignan mo, makasalanan ka, nakakagawa ka ng kasalanan.
No? So, ang daming lies ng kaaway na sasabihin sa bawat isa sa atin. No? Pero kapag pinakinggan mo yon, tapos inabsorb mo yon, no? Parang isa kang sponge na kinuha mo yon, ninamnam mo yon, sabi dito, magkakaroon ka ng identity crisis. No? Makikita mo ngayon yung sarili mo kung ano yung kasinungalingan na sinasabi sa'yo ng kaaway. Okay po? Ngayon, ano po yung right way? Yung sa wrong way po muna, dagdagan ko lang. Si Adam and Eve, no, si Adan at Eva, ganun po yung nangyari sa kanila. Nakinig sila dun sa lies ng kaaway. No? Ngayon, ang nangyari sa kanila, na sira yung image ng Lord sa buhay nila. And then, right way, correct way ng kuha natin kung sino tayo, ng identity natin. Sabi diyan sa slide, listening to the words of God. Listening, actually nandyan na yung doing, hindi ko na lang nilagay. Listening, doing, living yung words ng ating Diyos. No, kaninang umaga, in-emphasize din yan ni Pastor. No, yung salita ng Diyos, yan yung ating panghahawakan. Yan yung magtuturo sa atin kung sino tayo, no, sa harapan ng ating Diyos. No, yan yung correct way ng pagtingin o pagkuha ng ating identity. May mga characters sa Bible, mga ginamit ng Panginoon sa Bible na nung una sira yung identity nila, wala silang tiwala sa sarili nila, sa kakayanan na meron sila. No? Ilan lang po ito. No? Hindi ko na po babasahin yung mga verses kung nasan man ito. Sasabihin ko na lang yung mga pangalan, tapos hanapin nyo na lang po. No? Si Moises, no? Dati sabi niya, hindi niya kayang magpagamit sa Lord. Siya ay bulol, hindi siya marunong magsalita ng straight. No, may takot siya sa pagharap kay Pharaoh, no, pero inalis ng Lord 'yon, no. Later on tinanggap niya na siya ay gagamitin ng Lord sa pagpapalaya sa mga Israelites. Sino pa po? Si Gideon. Si Gideon, ang kanila yung pinakamahirap o kaya pinakamahina, at sa ang kanila na 'yon na pinakamahina, siya yung pinaka dun sa mahirap na yon, no? Mahirap, mahina na mahina. Na pero dumating yung time, habang may ginagawa siya, busy siya, dumating yung angel of the Lord, no? At sinabi sa kanya, siya daw ay isang mighty warrior. No, binago ng Lord yung kanyang identity at ginamit siya para talunin yung kanilang mga kaaway that time. Sino pa po? Si Zacchaeus. Si Zacchaeus, siya ay makasalanan, sa New Testament siya ay makasalanan. No, anong ginagawa niya? Nagnanakaw siya, no, ng mga tax, no, nagnanakaw siya. Tapos bukod doon sa kasalanan niya na yon, physically meron din siyang weakness, no, maliit siya, no? And paparating si Jesus Christ, hindi niya alam kung paano niya makikita si Jesus Christ. So anong ginawa niya? Umakyat siya ng puno. Tapos yung ginawa niya na yon na effort, no, tinignan yun ng Lord na pananampalataya ni Zacchaeus. So ang nangyari, hinarap siya ng Lord, no, pinababa siya ng Lord doon. Tapos sa madaling salita, sinabi ng Panginoon sa kanya, salvation ay dumating. Yung salvation, yung pagliligtas ay dumating na sa tahanan mo. No? Itong mga to, marami pa sa Bible, no? Itong mga to, may mga weaknesses sila, no? May mga limitations sila na nilagay ng kaaway, nilagay ng mundo sa kanila na identity nila. Alam nila sa sarili nila na ito sila. Pero nung sinimulan nila na lumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos, nakita nila yung identity nila sa Panginoon na bago yung kanilang buhay. Nakita nila yung greatness ng Lord sa kanilang buhay. Okay? So, sa atin, ano ngayon, no, yung gagawin natin, no, kapag kung napatungkol doon. Sabi ng Psalms chapter 139 verse 14, sabi dito, paano mo titignan yung sarili mo? Paano mo pupurihin ang Panginoon? Sabi dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
Your works are wonderful. I know that full well. No? Sabi dito, you are fearfully and wonderfully made by God. No? Ano yung fearfully? Tignan mo yung katabi mo. No? Nakakatakot. No? So hindi. Hindi yun yung fear na sinasabi dyan na nakakatakot. No? Ibig sabihin daw po niyan, ginawa tayo ng Lord na with yung talagang maingat. Merong respeto, merong authority. No? Fearfully made. No? Tayo ay ginawa ng Lord na very special. No? Tayo ay ginawa ng Lord na merong authority, no? Merong, sabi ko kanina, respect. Ikaw ay karespeto. No? Ginawa ka ng Lord na merong mataas na halaga. Okay? No? Tapos sabi dito, you are wonderfully made. Kahanga-hanga yung paggawa sa iyo ng Panginoon. Tignan mo ulit yung katabi mo. No? Gusto ko talagang tignan mo yung katabi mo. No? Kasi minsan mo lang yung makakatabi siguro. No? Sabi mo sa katabi mo, kahanga-hanga yung pagkakagawa sa iyo ng Lord. No? So, yun yung ating i-absorb. Yun yung ating, sabi dito, I praise you. Sabi ng Bible, pupurihin kita kasi ako ay ginawa mong kahanga-hanga. No? So, anong gagawin mo ngayon? Magpupuri ka sa Panginoon dahil sa ginawa niya ngayon sa buhay mo. So, sabi po dito, nilagay ka dito, ano man yung mga naging past mo, no? Gaano man kapangit yung naging past mo, yung mga nangyari sa'yo, no, sa buhay mo. Dahil sa faith mo sa Lord o kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, yung past mo na yan na pangit, na negatibo, nagwasak sa'yo, sumira sa'yo, nagbigay sa'yo ng mababang pagtingin sa sarili mo, sabi dito, history na lang yan. No? Dati yon. No? Kailan mangyayaring dati yon? History na lang yon. Pagka kinilala mo ang Lord, kapag ka nanampalataya ka sa Lord. History mo na lang yon and it will never be part of your identity. Iba na yung identity mo ngayon. Ang identity mo ngayon, you are fearfully and wonderfully made. No? Ikaw ay good. No? Ikaw ay special sa Panginoon. Amen? Pwede mong palakpakan si Lord. No? Tignan natin yung sarili natin na gano'n. So, sabi po dito, if you feel or if you see yourself na lost, incomplete, unsatisfied, worthless, no, pag yun yung mga nafe-feel mo, no, huwag kang tumuloy sa ganon. Huwag mo na lang hayaan, ganito na talaga ako . No, hayaan mo na lang na ganon. Hindi. Meron kang pwedeng gawin. No, sabi dito, go back to your origin. Go back to your source. No, huwag kang tumuloy. Huwag mo na lang tanggapin na ganyan ka. No, kundi meron kang pwedeng palaging balikan. Yung creator mo. Okay? No, sabihin mo sa katabi mo, go back to your origin. Galing ka sa Diyos. No? Ikaw ay galing sa Diyos, so bumalik ka na. No, kung may time na parang inilayo natin yung sarili natin sa Panginoon, it's time para bumalik ka na sa Lord. At hanapin mo yung identity mo sa Kanya. Ngayon, kung nandyan ka na, manatili ka lang dyan. No, huwag ka nang umalis dyan, no, sa relationship mo na yan sa Panginoon. No, manatili ka na dyan sa Kanya. At panghawakan mo lang yung sinasabi ng Lord sa iyo, yung mga words ng Panginoon sa inyo. Okay po? No? And last, para dito po sa ating from Him, no, sabi po dito ng Psalms chapter 90 verse 1, Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. No? So ang Lord ang iyong tahanan. Siya yung origin mo. Siya yung source mo. No? Siya yung pahingahan mo. Huwag kang humanap ng pahinga na hindi naman galing sa Panginoon. Mapapagod ka lang. Na mai-stress ka lang.
No? Marakakaranas ka lang ng toxic. No? Kundi hanapin mo yung kapahingahan sa tahanan mo, which is si God. Siya yung tahanan mo. No? At sa tahanan na yan, di ba naririnig nyo na yan, yan yung si Lord kapag sa dami ng mga iyak mo, siya yung tahanan mo. Tatahan ka. No? Papatahanin ka ng Lord, no, sa kanyang presence. No? Sa dami-dami ng mga iniyak mo, ang Lord yung magko-comfort sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng comfort and i-restore niya kung ano yung mga sinira sa'yo ng kaaway. Okay? No? Sabi mo sa katabi mo, balik ka na sa tahanan mo. No? Balik na tayo sa Panginoon. Okay? Next, through Him. Sa pamamagitan niya are all things. Through Him are all things. No? God is the means through which all things exist and are sustained. Siya yung dahilan kung bakit daw po nag-exist yung lahat ng bagay. Sa NLT kanina, ginamit yung word na power sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, by His power. Balik tayo sa Genesis, sa creation. Sa Genesis chapter 1, verse 2. Sabi dito, in the beginning, God. No? Tapos sa verse 2, sabi dito, now the earth was formless and empty. Sabihin mo, formless. Sabihin mo, empty. No, formless and empty. And then darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. No? Nung unang-una, no, yung atin daw pong mundo ay formless and empty. No? And ito po ay parang buhay natin. Parang buhay mo before, nung wala ka pang Panginoon. O pwedeng ito yung buhay mo kung wala ka pa sa Panginoon. Or ito yung magiging buhay mo kapag lumayo ka, no, sa Panginoon, formless and empty. No? Walang mabuting patutunguhan yung buhay natin without God, without the Lord. Walang saysay, walang nakikitang pag-asa sa buhay. Formless and empty. Yung buhay ng tao na walang Panginoon. Pero ang maganda dito, sa kabila nun, sabi diyan, the Spirit of God was hovering over the waters. No, nandyan ang Espiritu ng Panginoon. Nandyan ang Diyos. At handa siyang gumawa ng miracle sa buhay mo. No? Tumawag ka lang sa Panginoon. And then, sa Genesis chapter 1, verse 3. Yan, yung sumunod na verse. Sabi dito, and God said, let there be light. And there was light. No, yung once na formless and empty, nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Sabi dito, God said. Sinabi ng Panginoon. No, yung salita ng Lord, it is very powerful. Sabihin lang ng Panginoon, di ba, nakikreate. No? Katulad nito, pag pinagpatuloy natin yung chapter 1 na yan, yung sumunod na verses, hindi naman sinabi ng Lord, hindi naman niya pinatawag yung foreman, saka yung mga karpentero, no? O kaya yung mga magsasaka, no? Magtanim tayo dito para magkaroon ng halaman. Hindi, sinabi lang ng Panginoon, let there be. No? Ganun ka-powerful yung words ng Lord. Ganun ka-powerful yung words ng Lord na yung empty life mo, yung formless life mo, yung life mo na pwedeng nasa darkness, kaya niyang bigyan ng buhay, kaya niyang baguhin. No? Sasabihin lang ng Panginoon. No? Ganun ka-powerful yung word ng ating Panginoon. No? Amen. No? So, dahil sa power ng salita ng Diyos, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng pag-asa at kaayusan yung ating buhay. Tama po ba? Nung merong nag-share sa atin tungkol kay Jesus Christ, no, tapos nabasa natin yung sinasabi ng Lord tungkol sa atin, 'di ba? Tapos tinanggap natin ang Panginoon. 'Di ba nabago yung buhay natin dahil dun sa salita na yon ng Panginoon. No? So nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng buhay, ng pag-asa yung bawat isa sa atin. Okay? So
itatag natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. No? Kayang-kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay natin. Tama ba? Kayang-kaya ng Lord na gumawa ng himala sa buhay natin. Yung formless, yung empty, kung titignan nyo ng ibang tao, wala na tong pag-asa. Di ba? Yung tao na walang, yung halimbawa, wala siyang karunungan, no? Kulang siya sa kakayanan. No? Titignan ng mga tao yun na no, wala na to, walang ano na lang to, parang palamunin na lang to, no? O kaya ano na lang to sa buhay, sa mundo, no? Panggulo na lang, no? Pandagdag na lang. No? Ganun na lang yung magiging tingin ng mga tao sa mga may gantong buhay. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, no? Nagkaroon ng himala. No? Yung formless and empty, yung walang kwenta, nagkaroon ng miracle sa buhay niya. Nagkaroon siya ng halagaan. Nagkaroon siya ng light. No? Kayang gumawa ng Lord ng miracle sa buhay mo. Sino naniniwala? Kaya. No? Kaya ng Lord gumawa ng milagro, ng himala sa buhay mo. No? Tignan mo, maghugas ka lang ng plato sa bahay, magwalis ka lang doon, sasabihin ng nanay mo, aba, himala. Di ba? Milagro. Nagwalis ka. No, milagro, naghugas ka ng pinggan. No, hindi mo namang ginagawa yan dati. No? 'Di ba? So, kaya ng Lord na gumawa ng himala, ng miracle sa buhay mo. No? Pag sinabing himala, miracle, mga imposibleng bagay, kayang gawin yun ng Panginoon sa buhay mo. Kanina, even sa last week, sa cell group, no? O kaya siguro yung iba tinuro kanina, yung kay Peter, no, nakaranas siya ng miracle catch, no, dahil sa naniwala siya dun sa salita ng Lord. Sabi niya dun sa wala diyan, no? Dahil dun sa Luke chapter 5, no, sabi niya doon, dahil Lord sa sinabi mo, sabi niya, nanghuli na kami magdamag. Wala pa ring huli, Lord. Oo, Master. No? Ayan, sa verse 5. No? Sabi diyan, but because you say so. No? Ano yung ginawa ni Peter? Nagtiwala lang siya dun sa sinabi ng Lord. Dahil sa sinabi mo, no? I will let down the nets. Ihuhulog ko ulit. No? Kahit umaga na. No? Kasi gabi daw sila na yung tamang time para manghuli ng isda eh. No? So, kahit na umaga na that time, may liwanag na, tapos kahit na magdamag na namin ginawa, wala pa rin. Pero sabi niya ni Peter, dahil sa sinabi mo, I will let down the nets. And alam na po natin yung sumunod na mga nangyari. No? Naranasan na niya yung miracle catch. No? Sabi nga po, net breaking, boat sinking na miracle, no? Hindi lang isang bangka, kundi 2 bangka yung kanilang napuno dahil dun sa pagsunod nila sa Panginoon, dun sa sinabi ng Panginoon sa kanila. No? So anong gagawin mo para makaranas ka ng miracle ng Lord sa buhay mo? No? Tanggapin mo lang yung salita ng Lord, sundin mo lang yung salita ng Lord, manampalataya ka lang sa salita ng Diyos. No? Pero ang tanong, paano ko malalaman yung salita ng Lord? No? Na papaniwalaan ko, na gagawin ko. No? Sabi mo sa katabi mo, devotion. Sabi mo sa katabi mo, cell group. Sabi mo sa katabi mo, Sunday worship. Diyan mo maririnig yung salita ng Lord. No? So, madaming ibibigay sa atin na salita ang Lord kapag consistent tayo sa mga bagay na to at panghawakan lang natin yon, kayang gumawa ng Lord ng milagro sa buhay natin. Yung iba dito may mga matitinding prayer request sa Lord. Tama ba? No? Ngingiti-ngiti lang yan. No, ngingisi-ngisi lang yan. No? Pero meron niyang napakatinding kahilingan sa Lord. Kailangan niya ng net-breaking, boat-sinking na miracle sa buhay. And it's time na makinig sa salita ng Panginoon. No? Gawin mo lang, sabihin mo lang yung sinabi ni Peter, dahil sa sinabi mo, Lord,
gagawin ko. And you will experience it. Amen? Na? Baka yung katabi mo yan. Baka ikaw yun. Na? Okay. Next, sabi po dito, paano natin mararanasan yung kapangyarihan ng Lord, no? Sabi dito yung through Him are all things, yung kanyang kapangyarihan. Sabi dito, trust in the power of God. God can do greater things more than what we can imagine. Sabi ng Ephesians 3:20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. No, sa Kanya na makakagawa ng higit pa. No, meron kang pwedeng nai-imagine na ito yung kayang gawin ng Lord, pero yun yung akala lang natin, no, madalas. Kayang gawin ng Lord yung higit pa sa mga naiisip natin. Trust in the power of God. No, magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. And then next, sabi dito, take away pride. Alam niyo, ito yung inalis ni Peter sa kanya. No, yung pride. Bakit? Guro lang si Jesus Christ eh. Yun lang yung pagkakaalam niya that time. Guro, no, master, boss. No, yun lang yung alam niya, no, tungkol kay Jesus Christ that time. No, tapos siya, mangingisda siya. Expert siya na mangingisda. No, alam niya yung mga pasikot-sikot kung paano gawin yung pangingisda. No, pero kahit na expert na siya sa pangingisda, nakita niyo yung nangyari, walang huli. No? Walang isda, no? Walang makakain, no? Magugutom, no? Siya, yung pamilya niya, no? Kahit na expert siya, kahit na magaling siya doon, no? Kahit na meron siyang kakayanan, kahit na meron siyang talino, kahit na meron siyang lakas, still naranasan niya yung bagay na to, no? Yung kawalan, no? Kaya nga that time, no, inintrust niya lahat sa Panginoon. Dahil sa sinabi mo, Lord, gagawin ko. So, inalis niya yung pride, yung pagmamataas, yung yabang sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Yung pagmamalaki na, Lord, kaya ko na to kahit wala ka. No, magaling ako, Lord eh. No, inalis niya yon. No, sabi ng Ephesians 3:21, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. To Him be glory. No, yung lahat ng glory, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, para sa iyo lang lahat, Lord. No, very dangerous kapag kumuha ka ng katiting, kahit na katiting, na papuri at pagsamba mula sa Panginoon. No, take away pride. Nagsisimula daw po yung kayabangan kapag inalis natin yung tiwala natin sa Diyos. Pagka inalis mo na yung tiwala mo sa Diyos, hindi ka na nag-trust sa Kanya, doon papasok. May papalit naman. No, yun nga lang, pride na. Dahil hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon, magiging mayabang ka na. Okay? Huwag natin angkinin yung lahat ng credit. Yung lahat ay para sa glory ng ating Panginoon. Okay po. Last, no, para dito po sa ating second, yung all things are through Him. Sabi ng Zacarias chapter 4 verse 6, no? Lahat tayo nakakaranas ng katagumpayan, lahat tayo nakakaranas ng pagpapala ng Lord, pero ano yung i-declare natin? Sabi dito ng Zacarias 4:6, kaya sinabi niya sa akin, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Nangyari yan dahil sa kakayanan na galing sa pamamagitan ng Espiritu, through Him. Dahil sa Kanyang kapangyarihan, dahil sa Kanyang kakayanan. No, nakapasa ka, makakagraduate ka, o kaya yung iba nakagraduate, no, magiging matagumpay ka sa buhay, hindi dahil sa sarili mo, sa lakas mo. I-acknowledge mo palagi, take away yung pride. Ito ay galing palagi sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng Lord sa buhay mo. Amen? Okay. Bless you. Malinaw po no? So huwag tayong malungkot na hindi tayo papalakpakan. No? Kasi yung lahat ng palakpak galing kay Lord. No?
So lahat ay deserve ng Lord, lahat ng glory. Last, no? For Him are all things. Sabi dito, God as the ultimate purpose for which all things were created. No? So lahat tayo daw po ay para sa Panginoon. For Him are all things. No? God created you with a purpose. No? Maraming beses na po natin tong naririnig, no? Ang Lord ginawa kanya kasi may purpose ka, no? Meron kang may dahilan ang Lord kung bakit kanya ginawa, no? At ito ay para sa kanya. You are para magbigay ng glory, para magbigay ng honor, para magbigay ng worship sa Lord, no? You are created with a purpose. No, sabi ng Genesis chapter 1 verse 28, ano yung purpose ng Lord sa atin? Dalawang bagay. Sabi dito, God blessed them. Sabi mo, bless them. And said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. No, yan yung unang utos ng Lord, pagkalikha niya sa mga tao. No, sa tao, kay Adan at Eva. No? So, God blessed them and said to them, binless ng Lord. And then, sabi dito, pangalawa, rule over the fish. Sabi mo, rule over. Okay, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves the ground. No? So, ano yung purpose para sa'yo ng Lord? To be blessed, maranasan mo yung pagpapala ng Lord, ma-enjoy mo yung blessing ng Lord. No? Ayaw ng Lord na ikaw ay cursed. Ayaw ng Lord na kawawa ka, kundi ang purpose sa'yo ng Lord, mapagpala ka, maranasan mo yung pagpapala ng Lord. Pero yung pangalawa, mag-rule over ka. No? Maging leader ka. No? So, unahin po natin yung to be blessed. No? Paano tayo mabiblessed? No? Live in His blessings. Doon ka lang manatili, doon ka lang mabuhay sa blessings ng Lord. No? Paano ka i-bless ng Lord? Worship God. No, hindi ko na kuha yung verse po pala dyan. Pero sabi ng Bible, worship God and then yung food mo, yung supply ng food mo, hindi matatapos. Tapos, gagawin kanyang productive. Papagalingin kanya. No? Akala natin maraming beses na kapag ka-worship, halimbawa dito, kakanta lang tayo, makikinig lang tayo, tapos lahat si Lord yung nakatanggap. No? So, actually, yun yung ano natin, gusto natin, no? Ibigay yung lahat ng worship sa Lord. Pero ang Lord ay gracious, no? Sa bawat isa sa atin. As we worship, may ginagawa din siya sa buhay natin. No? Pinagpapala niya rin tayo. Hinihil ka rin niya. Ginagawa ka rin niyang productive, no? May pinoproduce ang Lord sa iyo. No, merong ginagawa ang Lord na pagpapala sa buhay mo. No, habang ikaw ay sumasamba sa Lord. No, next, sabi dito, live in God's boundaries. Para maranasan mo yung blessing ng Lord, dun ka lang manatili sa boundary ng Panginoon na nilagay niya sa iyo. No, sometimes nakikita natin yung mga boundaries, yung mga limitations ng Lord, parang ang higpit-higpit naman ni Lord. Parang akala ko ba pag na kay Lord, malaya. No, kumakanta pa kami sa church nun, malaya na, hey, hey. No, pero yung pala may boundary. No, yung blessing ng Lord, nandun lang sa boundaries na isiset niya sa inyo. Itong stage na to, may boundary to. Para safe ako. No? So, hanggang dito lang. Safe ako dito. Pagka nag-step ako, di ba, na isang step na lang, nandito ako, outside the boundary na ako, mahuhulog ako. No? So, mahuhulog na ako. At magkakabukol ako, mapipilay ako. No? Pwedeng mamatay ako. No? Pwedeng kung ano man yung mangyari sa akin. No? Kapag umalis ako, tumakas ako dun sa boundary na isinet sa akin ng Lord. Dito, kapag nandito ako, may enjoy ko yung drums,
may enjoy ko yung bass guitar, yung keyboard, yung ito, aircon. No, na-enjoy ko. Hindi nyo ma-enjoy, di ba? Pero ako na-enjoy ko siya. No, ang sarap ka mo dito. No? No? Solo ko. No? So, na-enjoy ko yung lahat ng blessings na nandito. Kasi nandun lang ako sa boundary ng Lord. Outside the boundary ng Lord, mahuhulog ako. No? Mai-endanger. No? Mapapahamak yung aking buhay. No, sabi ng yung una, no, worship God. May verse pala dito, sorry. Sa Psalms chapter 150 verse 6, worship God. No? Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. No, so sino daw po yung magwo-worship sa ating Diyos, no, para maranasan niya yung pagpapala ng Lord, yung lahat ng may hininga. No, let everything that has breath praise the Lord. Tapos punta tayo po dun sa boundary kanina. Live in God's boundaries. Sa Jude chapter 1 verse 21, sabi dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo. So ano po yung pinapagawa sa atin? Manatili lang, no, dun sa boundary ng ating Panginoon na isinet sa atin. Again, outside dun sa boundaries ng Lord, outside dun sa blessings ng Lord, no, yung lives na po natin mapapahamak. And then yung pangalawa po, to rule. No, yung purpose ng Lord, again kanina, ang purpose ng Lord is for us to be blessed and to rule. No? So ito po tayo sa pangalawa, to rule over. No? Sabi ito, God gave us the ability to lead. No, kagaya nung binanggit kanina dun sa verse, rule over His creation. No, so una pa lang dinisign ng Lord yung tao na rule over, mag-lead. No? So minsan akala natin yung mga matatalino lang dun sa room, sila lang yung may karapatang maging leader. No? Maging class president, yung mga ganon. No? Kumaga, miski dun sa paligid natin may mga parang nadidiscriminate natin yung sarili natin, no, na hindi tayo para diyan, no? Hindi ko kayang mag-leader gaya ng ginagawa nila kuya, nila ate. No? So minsan ganoon natin tinitignan yung sarili natin. Pero ano sinabi ng Lord? No, ano yung sinasabi ng Panginoon? No? Rule over. No, sa creation pa lang niya, binigyan ka na niya ng ability to lead. So I encourage you, no, i-unleash mo, no, yung God-given leadership ability na nilagay niya sa'yo. Believe na meron ka nito. No, maniwala ka na nilagay sa'yo ng Lord yung leadership skill mo na yan. No? Pero again, paano? Babalik na naman tayo sa Word of God. Yun yung tatanggapin mo. Yun yung paniniwalaan mo. No? And before ka mag-lead, no? Sabi dito, lead according to His words. Pero before ka mag-lead, mag-follow ka muna dun sa sinasabi ng Panginoon. Di ba? Lagi nating ririnig, yung isang great na leader ay great na follower first. No? Follower muna siya. No? Sinusunod muna niya kung ano yung mga iniutos sa kanya. No? So, dahil sa nakakasunod siya, meron na siya ngayong kakayanan to lead. No? And follow God, no? And don't be misled dun sa lies ng enemy. No? Kanina pa natin yung binabanggit. No? May mga lies ang enemy, don't be misled dun sa mga sinasabi niya sa bawat isa sa atin. The most important way to lead, no? Yung pinaka maganda, pinaka masaya, pinaka masarap, no? At pinaka importante na paraan ng paglilid, sabi dito, bring people, no, to know God. No, bring people to know God. No, kaya mong gawin 'yon. No, pwede kang mag-lead ng mga tao papunta sa Lord. Pwede mo silang i-invite, no, pwede mo silang i-encourage, yakagin, no, sa church with an intention na gusto mo kasi silang makakilala sa Panginoon.
no? Dahil mahalaga sila sa iyo, dahil mahal mo sila. No? So, kaya mo, no? Mag-invite ka, mag-encourage ka ng mga loved ones mo, ng mga friends mo, na makakilala sila sa Panginoon. No? Yung gagawin mo na yon, yan yung best way of showing your love para sa kanila. No? Kung mahal mo yung mga tao na yan, yung family mo, yung relatives mo, yung mga classmates mo, friends mo, lead them to God. No? Hayaan mo na makakilala sila sa Panginoon. No? Sabi dito, love people. Paano yan? No, paano mo ilalove yung people? Share Jesus. No, sabi mo, share Jesus. No, walang ibang way o walang ibang parang napakagandang paraan para sabihing mahal mo sila, kundi i-share mo sa kanila si Jesus Christ. Okay po? No, dito po sa church, no, meron tayong ginagamit na paraan para i-lead natin si Lord, yung mga tao sa Panginoon. No, may tinatawag tayo ditong OVE. No, ano ibig sabihin ng OVE? One verse evangelism. Ang ginagamit natin yung Romans 6:23. Pakita ko lang para medyo ma-refresh tayo, 'di ba? Ginagamit natin 'to, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, no, through Christ Jesus our Lord. Yan yung ginagamit natin para iparating sa kanila, ibahagi sa kanila na mahal sila ng Panginoong Diyos, na ibinigay ni God si Jesus Christ, no, sa mga tao para yung sinong mananampalataya sa Kanya maliligtas. No? So, pwede mong aralin kung paano i-share yung one verse evangelism na yan. No? Kahit na walang ibang verse, pwede na rin yan. No? Kaya na yan. No? Makakapag-share ka na dyan. Ma-express mo na yung love mo sa mga tao through John, Romans 6:23, yung one verse evangelism natin. We express our love for people sa pamamagitan ng pag-share. Dito sa church, ginagamit natin siya sa conquest, no? Ginagamit natin siya para i-share yung love ng Lord sa mga tao sa pamamagitan ng OVE. So mahal mo ba yung mga classmates mo, yung mga friends mo? I-share mo yung OVE sa kanila. No? Sabi, yung pag-share ng OVE, yan yung pag-i-express mo ng pag-ibig sa Lord. Kasi sa love, may OVE. Tama ba? No? Sa love, merong OVE. True love, yung true love may OVE. I-OVE mo sila. No? Yung kung mahal mo yung mga tao, i-OVE mo. I-one verse mo sila. No, i-share mo si Jesus Christ sa kanila. Amen? No, again, God's purpose for you to be blessed, to rule over. Ano yung pwede pong sumira nun? Sabi po dito, abandonment of your purpose will bring you to a dangerous ground. No? Yung pag-abandon mo dun sa dinesign sa'yo ng Lord na purpose mo, no, dadalihin ka nun sa isang napaka-delikadong kalagayan. No? Kakwento ko na lang po ito, sa Luke chapter 15, verse 11 to 16, meron po ditong kwento patungkol dun sa isang tatay na meron 2 anak. Tapos yung bunso, sabi niya sa tatay niya, "Tay, mayaman sila eh. Kunin ko na yung mana ko. Alis na ako dito sa bahay natin, dito sa tahanan natin. Alis na ako. No? Ayoko nang mag-serve dito. No? Mag-iiba ako ng calling ko, parang yung purpose ko. No? Magkakanya na ako." No? So, binigay sa kanya ng kanyang tatay yung mana niya. And then, nagsarili na siya. Pumunta na siya sa iba na lugar. Tapos ang nangyari,
winaldas niya yung pera. Sabi ng Bible, pinangsugal niya. Check ko lang. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso yung kanyang part at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo yung lahat niyang kayamanan. So anong nangyari sa kanya nung lumagpas siya dun sa boundaries? Napahamak siya. Nilustay niya, nawalan siya. Yung mana niya, yung blessing sa kanya, nawala. Tapos alam niyo nangyari, nung wala na siyang pera, nalustay na niya, sakto naman dumating yung taggutom. Biglang nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng taggutom. So makikita natin dito, grabe yung nangyari dun sa anak na to na inabandon yung kanyang purpose, inabandon yung kanyang tahanan, yung blessing ng Lord. Tapos, sabi ng next na verses, naghanap na lang siya ng trabaho, nakakita siya ng trabaho bilang tagapag-alaga ng mga baboy. And yung worst na nangyari sa kanya, halos kainin na niya yung kaning baboy. No, hindi yung baboy, no, kundi yung kaning baboy. Sayang pork chops sana yung kakainin niya dun sa tahanan nila no. Pero hindi, kaning baboy, no, yung kakainin niya. No, ganun ka-worst yun nangyari dun sa anak na to. Kasi inabandon niya yung purpose ng Lord na dinisign ng Lord no sa kanyang buhay. No? So merong danger sa pag-abandon ng purpose ng Panginoon no, sa ating buhay. So anong gagawin natin no, sa oras na to? Pwede ko nang tawagin yung ating band. No? So number 1, sa ating application, una, remain in Christ. No? Manatili ka lang sa Lord. No, sabi ng John 15 verse 4, paano natin mararanasan yung blessing ng Lord? Remain in Christ. No, sabi ng John 15:4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. No, hindi yung other way around. Na ang Lord ay mananatili sa atin para manatili ka sa akin. No? Meron tayong gagawin. Tayo yung i-initiate na manatili sa Panginoon. Pag nanatili tayo sa Lord, mananatili yung protection niya sa atin. Mananatili yung love niya sa atin. Mananatili yung kanyang blessing no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Manatili tayo sa Panginoon. No? Remain in the Lord. No? Sabihin mo sa katabi mo, remain in Christ. Bakit? Sabi dito, sapagkat hindi nakakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Hindi ka magiging fruitful, hindi ka mabiblessed kapag ka nakahiwalay ka sa Lord, kagaya nung bunsong anak na yan sa Bible. No? Hindi siya napagpala nung humiwalay siya sa Panginoon dahil inabandon niya ni yung Lord. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Okay? So manatili lang tayo sa Lord. Huwag natin i-abandon yung ating Panginoon, yung purpose ng Lord no, sa ating buong buhay. Okay? So pwede tayong tumayo. Now, sabihin mo ulit, remain in Christ. Sabihin mo ulit, remain in Christ. No, yun yung gagawin lang natin. Kapag ka nanatili tayo sa Lord, yung from Him, ma-appreciate natin. No, mararanasan natin yung ano ng Lord sa atin, yung pagpapala ng Lord sa atin dahil nandun lang tayo, nakapanatili sa ating Lord. No? From Him,
No, mararanasan natin yung ma-enjoy natin, no, yung design ng Lord sa atin, ma-enjoy natin yung plano ng Lord sa bawat isa sa atin. Pag nag-remain tayo, mararanasan natin yung kapangyarihan ng Lord na gumagawa sa buhay natin through Him. Mag-remain ka lang sa Lord. Para maranasan mo yung power ng salita ng Lord, para maranasan mo yung promises ng Lord, remain in the Lord. No, trust in the Lord. Para hindi ka magkaroon ng identity crisis, remain in the Lord. Paniwalaan, i-declare mo lang, panghawakan mo lang yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. No, remain in the Lord. No, alam nyo, yung isang magandang nangyari dun sa Luke 15, dun sa story nung anak no, na nag-abandon sa kanyang calling, dun sa kanyang purpose. No, sa verse 17 and 18, nung time na na-realize niya na ano tong sitwasyon ko, ba't ganito na? No? Anong nangyari? No? Hindi ako to Hindi to yung design ng Lord sa akin. Hindi to yung plano ng Lord sa akin. No? Sabi dito, when he came to his senses, nung napag-isip-isip niya na teka lang, yung mga parang alipin, katulong dun sa tahanan namin, nakakain sila ng maayos. Tas ako ganito. Hindi naman ako alipin dun, anak ako ng hari. So sa oras na to, I pray na ma-realize mo sa oras na to kung nasan ka ngayon. Pwede ka pumikit. Nasan ka ngayon? Nasan yung buhay mo ngayon? Nandiyan ka ba sa tahanan? Nasa tahanan ka ba ng Lord? O medyo napalayo ka? Nasa boundaries ka ba na isinet ng Lord sa buhay mo? If ma-realize mo sa oras na to habang nakapikit ka na napalayo ka, kagaya nung anak na to, i-decide mo rin. Sabi niya dun sa sumunod, babalik ako. Babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos at sa inyo. Ang gagawin mo lang, mag-decide ka na bumalik sa Lord. Hinanap mo ba yung halaga mo sa ibang lugar, sa ibang tao, sa ibang bagay? At ngayon na-experience mo yung parang empty, formless, nasa darkness yung life mo. Alam mo, gawin mo lang, kagaya ng ginawa nga nitong anak na to. Mag-decide ka, Lord, babalik na ako sa inyo. Kung ikaw yun, pwede bang mag-pray ka, pikit ka, sabihin mo, kausapin mo ang Lord sa oras na to. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sorry, nagkasala ako sa iyo. Pero I'm decided, Lord, babalik na ako sa iyo. Babalik na ako sa tahanan ko. Babalik na ako sa pinagmulan ko. Babalik na ako sa iyo. Babalik na ako sa paniniwala, sa pananampalataya, sa salita mo, sa sinasabi mo sa akin. Sa iyo ko hahanapin, Lord, yung meaning ng buhay ko. Yung worth ng buhay ko.
yung value ng buhay ko. And kung ikaw naman ngayon yung nandyan, nananatili, pwede ka rin mag-pray, pwede mo sabihin sa Lord, Lord, tulungan mo ko na makapanatili sa'yo. May mga lies yung kaaway. May mga daya ang kaaway. May mga ibibigay yung kaaway na mga bagay na parang nakaka-attract. Pero it will lead dun sa paglagpas mo dun sa boundaries na isinet niya sa mapapahamak. Sabi mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na makapanatili sa iyo. It's not by might, hindi dahil sa malakas ako, hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil sa lakas na meron ako sa iyo. Dahil sa lakas mo. Kaya magagawa akong makapanatili, Panginoon. Sa oras na to, simulan mo na itigil yung pagtingin mo ng identity mo sa iba. Yung pride, alisin mo na sa sarili mo. Yung pagmamataas. Yung pag-run away mo dun sa calling ng Lord sa'yo, sa purpose ng Lord sa'yo. Pwede bang sa prayer mo, yun yung sabihin mo ngayon, Lord, sa'yo ko natitignan yung identity ko. Sa'yo ko patuloy titignan yung identity ko. Lord, sa'yo ko patuloy natitignan yung kung sino ako. Sabi mo sa Panginoon, Lord, inaalis ko yung pride sa puso ko. Ibinababa ko yung aking pong sarili sa iyo, sa iyong harapan. Apart from you, I am nothing, Lord. Wala akong magagawa kung hiwalay ako sa iyo. Lord, I will stop running away from you. Sabi mo sa Panginoon, Lord, hindi na ako tatakbo palayo sa iyo. Hallelujah. Sa oras ng ito, habang nakapikit ka, itatag mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw lang yung aking pong pupurihin, ikaw lang yung aking pong sasambahin, ikaw lang yung aking pong paglilingkuran. Sabi ng Luke 15:20-24, yung sumunod na mga nangyari dun sa anak. No? Nung nagpasya na siyang umuwi, nakita niya yung anak niya. Nasa malayo pa lang siya, yung tatay nakita niya yung anak niya. No? Pabalik na. Hindi na siya nagantay na makauwi, no, dun sa bahay yung anak niya. Ang ginawa niya, tumakbo siya. No, papalapit. Yung takbo na nagmamadali. Yung takbo na excited dun sa anak niya na babalik na sa kanya. At ang ginawa niya nung magkalapit na sila, niyakap niya, hinagkan niya, hinalakan niya yung kanyang anak na ito na nagbalik sa Panginoon. Ang dami niyang ginawa ng tatay niya. Nung sinabi ng anak niya, Tay, sorry, nagkasaala ako. Sabi ng tatay niya, inutusan niya yung kanyang mga alipin dun sa bahay na yun, sa tahanan na yun. Sabi, kunin niyo yung robe, no? Yung damit. Kunin niyo yung singsing ng pagiging anak niya. Kunin niyo yung sandals na hinubad niya, inalis niya. No? Ni-restore ng Lord.
ni-restore ng tatay niya itong anak niya na to, hindi as alipin, kundi bilang isang anak. And alam niya, sabi doon ng tatay niya, let's celebrate. Mag-celebrate tayo. Bakit? Kasi itong anak ko na to na lumayo, naligaw, nakabalik na. Itong anak ko na to na patay na, nabuhay na ulit. And they celebrate. They celebrate yung glory ng Lord. They celebrate yung goodness ng Lord. They celebrate yung katapatan ng Lord sa buhay niya. Kaya sa oras na to, pwede bang itaas yung kamay mo sa Panginoon? Let's start to worship God. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng papuri mo, lahat ng pagsamba mo sa Panginoon. Come on. No? Sabihin mo sa Panginoon, make it louder. Magsalita ka sa Lord sa oras na to. Come on, sige. Sabihin mo sa Lord yung lahat ng papuri mo sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, itinataas kita, pinupuri kita, pinasasalamatan kita, Panginoon. I give you all the glory, O God. I give you all the honor, Panginoon. I give you all the praises, Lord God. Dahil I once was lost, but now I am found, Lord God. Salamat, Panginoon. Dahil merong akong tahanan sa inyo. Meron akong matatakbuhan sa inyo, O Diyos. And sa presensya mo, Lord God, kami po, Panginoon, ay makakapag-enjoy ng pagpapala mo, O Diyos. Come on. Sabi ng John chapter 15, verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Let's give Him all the glory. Let's give Him all the honor. Let's give Him all the praise. Let's celebrate. Let's worship our God sa oras na to. Ibigay natin yung pagsamba na nararapat sa Panginoon. Come on, don't stop clapping to God. Don't stop worshiping God. Don't stop worshiping our Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Sabi mo sa Panginoon, Lord, purihin ka, O Diyos. We are made to worship Him. We are made to give Him glory. Oh, Jesus, we give you honor. We give you praise. Oh, come on. Give you praise.
Sige po, pwede na po tayong maupo. Purihin ang Panginoong Diyos ngayon.